time na. Hi guys, kumusta po kayong lahat? Hari here ng Pinoy Nomads. In today's video, pag-uusapan po natin kung ano ba talaga yung mas maganda, magrenta or bumili ng bahay dito sa Amerika. So mga bago pa lang po dito, ako po ay isang registered nurse na simpleng namumuhay po dito sa California kasama yung aking pamilya. So kami po ay walang sariling bahay, kami po ay nagre-renta lang po dito sa isang single detached home. Meron po itong 3 beds and 2 baths at saka may 2-car garage. So nandito po kami sa Northern California. Ang pangalan po ng city is Chico. Bago pa lang naman din po kami dito, naglumipat po kami noong 2022. So mahigit 3 taon pa lang po kami dito. Okay naman na po yung trabaho, stable na siya, regular, permanent, full-time sa isang local hospital po dito. Maliit lang yung hospital po namin pero maganda naman po yung kitaan, awa ng Diyos. And dito po sa Chico guys, sa Chico, California, relatively cheaper yung cost of living compared mo sa ibang mga big cities in California. Okay guys, so renting versus buying. Kung ano ba talaga yung mas maganda? So why renting makes sense? So unang-una, flexibility. Kung bagong immigrant ka guys, kakarating mo lang at hindi mo alam kung saan ka magsisettle talaga. So karamihan sa atin pumupunta dito, yung mga nurses for example, pumupunta dito under agency. Ang agency ay may 3 years contract. And kadalasan guys, ang mga nurses na pumupunta dito pag under agency ang kadalasang nasusunod kung saan ka ma-assign, no? Madi-deploy. Ang mga naririnig ko guys, pinapadala sila sa mga remote areas or maling mga city na hindi popular or mga cities na hindi nila gusto for the first few years hanggang matapos yung kontrata nila. Ngayon, kung bagong immigrant ka pa lang, kakarating mo lang, it makes sense na magrenta ka muna for flexibility purposes. Just in case matapos mo na yung contract, di ba? Natapos mo na, tapos hindi mo naman pala gusto dun sa lugar na yun, yung assignment mo as a new nurse. Pag bumili ka na kasi ng bahay kaagad, so matatali ka na doon sa lugar na yon, no? Yung iba, pangit yung working condition, mababa masyado yung sahod, ganyan. May mga pwedeng mangyari, no, habang nagwo-work ka. Renting talaga is very flexible ka, no? Sinishare ko actually ito guys sa inyo, lalong-lalo na sa mga bago. Kasi ang lakas ng pressure ng mga tao. Basta nandito ka na sa Amerika at nurse ka, ang dami nang magko-convince sa inyo, uy, bumili ka ng bahay, sayang yung renta. Guys, sabihin ko sa inyo, pag bago ka pa lang dito, walang masamang magrenta. Marami kang dapat malaman. Big decision yung pagbili ng bahay, no? That's the most expensive financial decision na gagawin mo. Kaya wag magmamadali, no? So aside guys from flexibility, ay lower upfront cost din, no, kung magre-renta ka lang, no? Kasi pag bumili ka ng bahay, ang down payment ng bahay ay 3 to 20%, no, down. So halimbawa, sa 500,000 na bahay, for example, mga new construction dito sa California, yung 20% ng 500 is 100,000 yun, no? Imposible makaipon ka na kaagad ng $100,000, no? In few years, no? Maliban lang talaga kung halimbawa, ginawa mo ng bahay yung hospital, hindi ka na natutulog, 24/7 nagtatrabaho ka. So, kaya mo yun sa isang taon. Pero kung normal na tao ka lang, tapos umuwi ka rin ng bahay, natutulog ka din, so medyo it will take time para maipon mo yung 100,000. Pero pwede naman less than 20%, like 15, 10%, 3%. Aside guys from down payment, may mga closing cost pa yan. Tapos syempre dapat may emergency fund ka din para just in case may masirang mga parts ng bahay mo. For example, mag-burst yung pipe, may problem sa electrical, plumbing, sa bubong, mga ganyan. Tapos dito sa California guys, uso yung wildfire, may earthquakes, mga ganyan, may baha din dito guys. Tapos mahal dito yung insurance. Tapos yung PMI na tinatawag pag walang 20% yung down payment mo ay dadagdag pa rin yun sa mortgage mo. So malaki yung upfront cost talaga guys pag bumili ka ng bahay compared mo to renting. Pagka renter ka guys, less din yung responsibility mo. May mga nasira sa bahay, yung maintenance nun, tatawagin mo lang yung landlord mo. Less yung responsibility mo. Pag halimbawa, nagkasunog dito, wildfire, hindi ka kakaba-kabay, masusunog yung bahay ko, hindi naman yan sa'yo, di ba? Lalong-lalo na mahirap pagkaroon ng insurance dito guys, no? Yung fire insurance.
na dahil sa pangit yung sistema dito ng gobyerno about sa insurance, no? Kaya maraming mga insurance company umalis. Kaya mahirap pag-insured ng bahay dito, lalo na pag mga fire prone areas. So just like dito sa amin, may mga parts dito na fire prone, no? Kaya ang hirap mag-insure. Tapos kung makapag-insured ka man ng bahay mo ay sobrang taas, no? So hindi lang yung mortgage mo yung problema, pati yung insurance, taxes, marami pang iba, maintenance. 한숨 속에 섞인 감정들이 나서 마주친 애들처럼 갈피를 못 잡듯이 갈피를 못 잡듯이 또 지나가는 이 짧고 긴 시간 동안 주변 모습이 다 달라져 있어도 목적지는 항상 같아 Maybe you can feel the pressure that I've been living. So gumawa pala ako ng smoothie kanina. So ito ay strawberry banana smoothie. So nilagyan ko siya ng protein powder tapos gatas. So ito yung aking breakfast. Pag nagkakaedad ka na kasi guys, kailangan mo ng more supplies ng protein kasi nagma-muscle wasting tayo habang tumatanda, no? Yeah, importante din yung mga prutas, no? Fruits and vegetables. For example to, strawberry tsaka banana mayaman sa mga vitamins and minerals. So panlaban natin sa mga sakit, no? Lalo na pagka malamig dito sa US, kailangan nating malakas yung katawan natin. Tapos kung nurse ka pa na nasa bedside or any unit, so stressful yung trabaho natin guys, kaya kailangan good nutrition, enough rest, enough yung tulog natin, no? At least 8 to 10 hours a day. Pero syempre, karamihan sa atin wala nang time matulog ng gano'n, no? Kailangan din natin syempre na exercise, wag natin kalimutan yun, no? Okay guys, ngayon naman, why buying is powerful? So bakit maraming Filipino ang gustong bumili ng bahay at magkabahay dito sa Amerika? So unang una, you are building equity. Pag bumili ka kasi ng bahay guys, every payment builds ownership. Unlike sa renting, yung rentang binabayad mo, it goes all the way to the drain, no? Walang bumabalik na equity sa'yo. Hindi ka nagkakaroon ng ownership. So, sabi nga nila, ng mga nagko-comment dito, pinapayaman mo yung landlord guys, no? In 30 years na nangungupahan ka, wala kang bahay. Pagdating ng 30 years, mangungupahan ka ulit hanggang mamatay ka. Pag bibili ka ng bahay, in 10, 15, 20, 30 years. So, not necessarily 30 years, pwede mo naman ang ibenta eh. Lalo na pag nagka-equity ka na. At least, napakinabangan mo, may balik sa'yo yung pera mo. So, yun yung disadvantage guys ng renting, lalo na kung panghabang buhay. Kaya ang renting guys ay talagang dapat hindi siya pang long term. If you plan on staying for more than 5 years sa isang city or isang town, eh mas maganda bumili ka na, lalong-lalo na kung may pera ka naman, stable na yung trabaho mo, maganda na yung credit score mo, nasa 620 pataas at least, tapos meron ka ng emergency fund, ganyan. So maganda talagang bumili ng bahay, lalong-lalo na yung may mga bata ka pa, may maliliit pa yung mga anak mo. Unlike sa amin kasi malalaki na yung mga anak ko guys, saka wala kami talagang planong magtagal dito sa US, no? Plano namin ay umuwi ng Pilipinas pagka stable na yung dalawang anak namin. So yung isa nag-asawa na nga, isa na lang natitira sa amin. Pero yun nga, case to case basis yan, no? Kung pag nag-umpisa ka pa lang ng pamilya, mas okay talaga na bumili ng bahay. So, aside from building equity, which is very important, ikalawang bagay guys ay stability. Sa ating mga Pilipino, importante sa atin yung stability, no? Yung lifestyle namin, no, yung nomadic lifestyle, hindi yan common, no? Kaya maraming nang babash sa amin, lipat ka ng lipat, di ba? Parang ganun. Lipat ka ng lipat, hindi ka magkakalumot niyan, di ba? Yung bato, di ba? Sa kasabihan sa mga Pilipino, pag yung bato, gulong ng gulong, hindi nagkakalumot. Pag yung tao, lipat ng lipat, which is totoo na it's very expensive to move, no? Kaya dapat hindi ka talaga lipat ng lipat kasi mababang karote ka rin every month mag-move ka or every 6 months. Hindi advisable yun guys. Not unless you're on a mobile living, like you live in an RV, in a van,
okay lang yun, no? Kasi pack up mo lang yung ano mo, yung van mo, go na wherever you want. So yung lifestyle namin, very uncommon yun, no? Alternative lifestyle yung tawag nila doon. May mga tao talaga na hindi sila nagtatagal sa isang lugar, no? Isa po kami sa mga ganun, no? Kasi sa history nga namin mag-asawa, hindi namin mabilang kung ilang beses kami nag-move ng lugar, no? Kaya it doesn't make sense for us to buy. Pero sa atin, karamihan mga Pilipino, gusto natin mag-establish lang root sa isang lugar, tapos yun, ayaw nating lipat ng trabaho, ng kapitbahay, ng community. Mas maganda sa inyo guys, bumili talaga ng bahay. Kasi mapipilitan kayo mag-stay sa lugar. Yun nga lang, yung advantage, kung halimbawa may mga opportunities outside nung sa city nyo, ay hindi nyo mapupuntahan kasi nakabili na kayo ng bahay. Pero pwede rin naman, paupahan nyo yung bahay nyo, lipat kayo sa ibang lugar. So, kanya-kanyang po yun, no? Gusto at diskarte, no? So, may pros and cons pareho. So, isa pa guys, long-term wealth, no? Pagka may bahay ka kasi, isa yun sa mga magagandang investment din. Solid investment yung pagkakaroon ng sariling bahay. Karamihan ng mga millionaires talaga, they own houses. Sa isang lugar lang sila for 30 to 50 years. Tapos yun yung mga tinatawag na millionaires next door. No? Hindi mo alam na mga naka-Toyota lang, mga simple lang yung bahay nila, hindi magarbo. Pero pala, yung bank account nila at saka mga investments nila, million, no? So, marami din mga Pilipinong ganyan, guys, no? Marami ding mga nurses na ganyan, which is, nagko-comment sila dito, guys. Isa na doon si Kuya Paingwen. Sir Paingwen, thanks you always for commenting, and kung mababasa niyo yung mga comment ni Mr. Paingwen, sobrang naka-encourage. 38 years old pa lang siya, 38 to 39 years old, nag-retire na siya dito sa California, one of the most expensive states, no? Pero nagawa niya yan. So from 19 years old, nagtrabaho siya ng couple of years, invest. Nung 39 years old siya, nag-retire, and then ngayon nasa 56, 50 something na siya ngayon, guys. Na enjoy niya yung retirement. Pero kasi si Kuya Paingwen, 19 years old pa lang, nagtatrabaho na siya dito. Kaya maganda, no? Very blessed po siya. Compared sa amin, dumating kami sa Amerika, 40 plus na kami ni Mrs. Kaya yun, nahuli na kami sa biyahe. Kaya aggressively investing na lang kami sa S&P 500, sa 403B, sa Rota IRA, tapos may property din niya kami sa Pilipinas. Yun lang po muna yung namin ngayon kasi we came here late. Tapos mga anak namin malalaki na rin. Pero kung kayo, mga bata pa kayo, nasa 20s, 30s, so yun, the best na bumili. Home values historically, guys, goes up, no? So siguro mga 3-5% depende sa market, pero it goes down din, no? So alam nyo naman yung 2008 housing collapse, no? So marami ring nabangkarote, marami na foreclosed na bahay, so marami kasing nawalan ng trabaho, nagkaroon ng recession. So yun din yung mga i-consider nyo. Pag may bahay ka kasi nawalan ka ng trabaho, hindi ka nakapagbayad, mapo-foreclose, no? Yung pinaghirapan mo, yun yung life savings mo ay ubos sa bahay, tapos na ilit ng bangko yun, so iyak tayo, guys. Kaya nga sabi nga natin, dapat mayroon kang emergency fund muna ng mga 6 to year pera na itabi. Just in case mawalan ka ng trabaho for 2, 3, 4 hanggang 6 months, buhay ka pa rin, no? So sa emergency fund kasi kasama dyan yung pambayad mo sa mortgage, yung mga groceries mo, utilities, ganyan, na hindi mo may papangutang. Pero kasi sa panahon ngayon, guys, ang hirap makapag-build ng talaga na emergency fund. So pero kung wala ka pang emergency fund, you're living paycheck to paycheck, ibig sabihin you're not ready yet to buy a house. So maghintay muna hanggang gumanda yung ekonomiya. So ngayon kasi everything is so expensive. Kailan ba dapat tayo bumili ng bahay? Sabi ng note ko dito, stable ba yung trabaho mo? So may 6 months emergency fund ka na ba? Good credit score, at least 620 dapat, ideally pataas. And plano mo bang tumira ng 5 years sa area? So yun yung mga questions na dapat mong masagot. Kung karamihan doon ay check, yes, mayroon na akong emergency fund, stable na yung trabaho ko, gusto kong tumira dito for life, no? Hindi na ako uwi ng Pilipinas, pangit sa Pilipinas, magulo, ganyan, mainit, humid, pangit yung healthcare, yun, bumili ka ng bahay, di ba? So check na yun. Tapos good credit score. So yung credit score naman, in 1 year makakabuild ka ng magandang 620 plus basta marunong ka. May strategy, guys, kung paano mag-build ng good credit. Ngayon, guys, ito yung mga common mistakes ng Filipino immigrants. Maraming Pilipino, guys, ang bumibili agad dahil sa pressure. So lalo na sa Pilipinas, pressure ng mga parents na, uy anak, bumili ka na, si yung classmate mo sa San Diego, yung kasi mo sa nursing school, ano pa lang 6 months mayroon ng ganda na, mansion na yung bahay sa San Diego, sa LA,
Di ba? Sa Florida, ang gaganda na ng mga bahay nila. Eh, samantalang, ano mo lang yun. Wala yun sa nursing school nyo nung nag-aaral ka. Nakita mo sa social media, nag-post, oh, yeah, patay ka. So, ngayon, mainggit ka. So, yun, bibili ka na rin. So, yun yung mga maring kamali ka pagka gano'n, no? Dapat natin tandaan, guys, na ang bahay, asset po siya, no? Maganda siyang asset talaga, stable asset. Pero, big responsibility din po siya. So ano ba talaga yung mas maganda? Sabi ng note ko dito, renting is good for flexibility, no? So to summarize it all, buying is good for long-term stability and wealth building. Hindi ito competition, timing ang labanan. The goal is not to own a house fast. The goal is to build financial security. Oh, di ba? Ang ganda. So yun guys, kung helpful yung ating video for today, please like and subscribe and comment down below kung team rent ka rin ba or team buy and anong state ka dito sa US. So yun lang po. God bless everyone. Bye-bye. 한숨 속에 섞인 감정들이 나서 So dito po kami guys nakatira sa California. Ito yung bahay na inuupahan po namin. 3 bedrooms tsaka 3 bath. 별빛을 묻자 Ito yung car ng anak ko. Ito yung 또 car namin 지나가는 sis, yung van. 길 짧고 긴 시간 Yan yung freedom van namin. So bali guys, maglalakad-lakad kami ni Mrs. ngayon kasi exercise pagka walang pasok. Beautiful morning guys! Maybe you can feel the pressure. Ito yung park dito sa neighborhood namin. Ganda. Play area ng mga bata. But I'm moving along. 스쳐 지나가는 불빛 속에